Alam mo yung mga investigador, ha? Nagdepende rin yan sa'yo, ikaw ang hipi eh. Kung sinabihan mo yung, sasama mo yung mga pulis na yan, usasan mo, at ipaparepindes nyo, bakit hindi nyo ginawa? Ginawa ko po yung lahat na utos, Your Honor, hindi po hinasa. Isang, wala kang aksyon na ginawa. Klaseng hipi ka. Involved sa Your Honor. shooting. And ikaw, sinasabi mo, sound judgment na hindi na kailangan base sa testimony ng mga witness. You don't deserve to be a policeman. You really don't. Ikaw yung nakakatakot na maging pulis. Ikaw yung mga tipong pagdating sa kalye, dapat katakutan. Sabi mo sa akin, saan ka gumagalagala para sa mga araw na yon, iiwasan kita dahil natatakot na ako sa iyo. Dahil nakakatakot. Sa pagmumukha mo palang pangising-isi ka. Ngiting aso to Mr. Chair. Kanina pangiting aso siya. Lahat dito nakayuko. Kita mo seryoso. Itong hinayupak na to, tingnan mo yung mukha niya, ngiting aso. Parang pinagtataon na lang tayo. Look at the face of this stupid policeman. Para pintes sa kanila, yun pa mismo pumigil na hindi na kailangan pa. Kaya hindi na paramidis. Kasi kung gusto niyo lang po talaga, kaya niyo obligahin itong operatiba to the chief of police, Colonel Umipig, na hoy, magparapintes kayo. I talked to Colonel Umipig that night na sa Burol. Di ba, ikaw mismo nagsabi, tumanggi mga pulis ng parapintes, maging investigador, uncooperative sa pagpaparapintes sa mga operatiba. Tama? Tama po, Your Honor, Mr. Chair. Ilang beses ko pong inutusan ang Chief Investigation Section at nung investigator on case na ipapakapintes yung mga suspect, Your Honor. Nadinig po yan ng ibang officers. Ilang beses kami nag-case conference, Your Honor. Thank you. Mr. Chair. Ito ang masakit, Mr. Chair. Sen. Riza. Yung victim na parapintes. Samantalang yung mga nagpaputok, tinadtad ng paputok yung victim, hindi pinaparapintes at tumanggi pa. Alam mo, Mr. Chair. hipi, it shows na napakahina mong hipi. Involved yung mga tao mo sa shooting incident. Anong protocol? Dapat parapintes sila, di ba? Yes, Your Honor. Hindi po sila parapintes. Inutos ko po yan, Your Honor, dito po sa Chief Investigation Section at ng IOC, Your Honor. Ngunit hindi po nila ginawa, Your Honor. So anong ginawa mo nung hindi nila ginawa? In-expect ko, Your Honor, bago namin i-inquest yung 6 na suspects is nandun na sa case folder, Your Honor. Alam mo yung mga investigador, nagdepende rin yan sa'yo, ikaw ang hipi eh. Kung sinabihan mo yung, sasama mo yung mga pulis na yan, usasan mo, at ipaparepindes nyo, bakit hindi nyo ginawa? Ginawa ko po yung lahat na utos, Your Honor, hindi po hinasa. Isang, wala kang aksyon na ginawa. Anong klaseng hipi ka? Your Honor, Tao mo, hindi mo kayang kontrolin? Kadali lang, report kayo dito sa akin. Pag-report ako, sasaan nyo yan? Pagkatapos, parapintes nyo. Ang katigas ang ulo ng mga pulis natin. Bakit ganun ang hindi mo kaya? Dapat hindi ka naghipi dyan kung hindi mo kayang kontrolin yung mga tao mo? Napakasimpleng investigation. Part of the investigation yan. Yung pagpaparapintes. Tingnan nyo, lumalabas tuloy na napaka-bias natin. Yung patay, dahil sabi nga, part of the protocol na talagang dapat mag-undergo na parapintes, okay, granting, patay na yun eh, hindi niya makahindi. Itong mga buhay na bumarel, hindi niyo pinaparapintes. Ganun na kainutil ang commander ngayon ng polis. Hindi kayang ipaparapintes yung tao niya? Mr. Chair. Yes, go ahead. Mr. Chair, Colonel Umipig, kasi kung hindi po sila pina-paraffin test, di paano nyo po masisigurado kung sino ang nagpaputok at sinong hindi? Your Honor, Mr. Chair, may justification po yung investigator on case at Chief Investigation, bakit hindi po nila sinunod yung aking utos, Your Honor, at Ano po Sige, yung anong justification na yan? Sino? Investigator? Your Honors, I am Police Captain Arabejo, the Chief Investigation of Motor City Police Station. Your Honor, there was no order to conduct paraffin tests on the suspects, 6 suspects.
During the Sir Chair, investigation, sorry to interrupt, Captain. Parang nasusurreal na ako. Parang bangungot na to. Sinasabi po ni dating Navotas City Police Chief, inutos nila, pero sinasabi po ni na Captain Arabejo, walang utos. Ano ba talaga? Bakit may lost in translation? Mr. Yeah, Chair, yeah. baka may sagot si General General Gabas, Gabas. sa misteryong ito? Yes, Your Honor, we tried, we had them explain kung bakit wala pong parapin. And according to the explanation of Captain Arabejo, who is the chief investigator, and Sergeant Galvez, who is the IOC, signed by them, according to them, sir, because positively identified na yung sixth involved personnel that discharged their firearm, quote and unquote. The two of them, quote, the undersigned have decided not to subject the said suspect to parapin examination. Therefore, we can see here, Your Honor, that not having the parapin test on the suspect was a clear, conscious, deliberate decision on the part of the chief investigator and the IOC, sir. Pinapayagan po ba yan, General Gapas? Hindi po ba SOP kapag may operasyon, arresting operation man ito pero nagresulta sa ganitong putukan, may napatay pa? Hindi ba SOP ang pagkondukta ng paraffin test? Yes, At Your wag na Honor. po bang- So that's why kasama na ito dun sa mga administrative na kaso nila, ma'am, nahaharapin, ma'am, because of this. And Mr. Chair, mamaya itatanong ko kung hanggang administrative lang ba, wala bang kriminal? Besides, General, meron po bang na-recover na mga bala o basyo dun sa scene of the killing? According to the SOCO, ma'am, wala po silang nakuwang material evidence in the crime scene. Isa pa pong So, misteryo. merong- So paano alam mo- natin, Mr. Chair, imamatch sa Yeah. firearms ng ani? Alam mo, kayong dalawa, Tarpio at De La Cruz, you have a lot of explaining to do. Bakit? Ako, kahit na hindi ko nakita, sigurado ako pinagpupulot yung MTCL doon ng mga tropa ninyo. Bakit wala nakita yung suko, kahit isa man lang? So kung pinagpupulot ang mga MTCL, meron kayong intensyon na itago ang katotohanan. Ayaw niyong malaman na kung sinong nagpapaputok. Dahil tinago niyo mga ebidensya. Tinanggal doon sa crime scene. Ang daming putok na narinig mo, di ba? Marami ka narinig na putok? Marami ka narinig na putok? Yes po. Yes. So ilang rounds estimate mo? Doon po sa 5 po, except po kay Sergeant Maliban, tagi-isa lang po, Your Honor. Tag-iisa. Opo. Tag-iisang round. Tagi-isang putok po. Isang putok. Opo. Si Maliban, ilan? Mga 3 hanggang 4 po. 3 hanggang 4. Nakita mo? Yes po. So saan siya nagpapaputok? Sa tubig po. Tubig. Sa ilog po. Alam mo, Mr. Chair. yeah, dali lang. Captain Arabejo, may interest ka ba na masolve yung kaso na ito? yes, sir. O bakit hindi mo pinaparapin test? Sir, considering na yung mga suspects po natin ay umamin po in several instances sa aming opisina, sa harapan ng aming COP and other PCOs, sila po yung umamin. Aside from that, alam na natin, umamin. Oh, aside from that, di ba mas makabuild ka ng stronger case kapag meron pang, aside from the testimonial evidence, meron ka pang scientific evidence para madiin sila. Oh, bakit hindi mo? No, ang testimonial evidence, pwede yang marikan, di ba? Pwede yang magbago. Pero ang scientific evidence is the solid, the best evidence that we can provide to the court. Bakit hindi mo ginawa? Your Honor, that is why we subject the firearms of the suspects for ballistic examination. Yan nga, ballistic lang, ballistic. Yung parapin, hindi nyo ginawa. Kasi nakikita dito yung pagkabayas natin, yung patay, pinarapin test. Tapos yung mga pulis na nagpaputok, hindi pinaparapin test. Di ba? Nakikita nyo? Oh, Saka Mr. may Chair, intention ka ba na itatago yung katotohanan? Wala po kaming intention, Your Honor. Kasi kung may intention ka, anong klaseng investigador ka? Kung pagtakpan mo yung katotohanan, hindi po pwede yun.
Your Honor, the absence of paraffin test cannot nullify the Alam process. natin yan, alam natin yan, hindi yan siya conclusive, di ba? Hindi conclusive, but it helps. It helps. It helps. Malaking tulong yan sa investigation na ginagawa. Di ba? O, hindi conclusive. Porque hindi conclusive, ayaw na yung gawin ng protocol. Ginawa niyo sa patay, hindi man kaya conclusive yun. O, hindi conclusive evidence, pero ginawa niyo sa patay. Na, meron kayong pangdipinsa na kung nagpositive yung patay, nagpositive ba ang patay? Sir, based on the scientific reports are negative po. O hindi nagpositive. Yung nga, hindi nyo ginawa sa mga suspect. Napaka-unfair ninyo. Ikaw, investigador ka, nirequest mo yung suko na iparapintis yung patay. Tapos, itong mga suspect na nagpaputok, na bumaril, ay hindi ninyo pinaparapintis. Your Honor, we did not request the paraffin test of the victim, Your Honor. Mr. Chair. Sino ang nagpaparapintis sa victim? Your Honor, the so-called themselves, Your Honor. At sa matter of protocol. Yes, Your Honor, sa matter of protocol po. O hindi mo ginawa rin as a matter of protocol itong apat na nagpaputok o yung anim nagpaputok para pintis nyo. Actually, Your Honor, yung aming desk officer, nung pinareceive yung mga baril sa opisina po namin sa Caloocan, nag-ask po ng question dun sa nagpa-deliver kung ito lang ba ang papa-receive ninyo. Yun po ang pagkakalam ko. Mr. Chair. Sige, go ahead, Senator Risa. Mr. Chair, so Police Captain Tipache, di ba kung may ballistics investigation, pero merong ding paraffin test, di ba mas magiging airtight yung kaso kung ganon, kesa kung ballistics investigation lamang? Yes, ma'am. So- Opo. so Mas kung maganda po, ma'am, kung may baril po, kung may involved naman na tao, ma'am, automatic, ma'am, talaga. Parang- Paparapin po yun. Para ma-match kaninong Yes, ma'am. firearm Yes, ang ma'am. kaninong mag-test ng positive sa paraffin Okay, test. So kung ganun, Mr. Chair, bakit hindi nga po ginawa ni na Police Captain Arabejo? Di ba mas gusto natin mas malakas kaysa mas mahina ang kaso natin? Arabejo, is that your discretion not to subject them to paraffin test or umayaw sila? Klaruhin natin. Your Honor, that was based on our sound judgment and in good faith. Considering that the direct testimony of the eyewitnesses is sufficient to establish the guilt of these six suspects. Your Honor. Sorry, Mr. Chair, Mr. Chair, excuse me po, sorry. Okay. Okay. Senator, Last point lang dito, kay Yes. Arabejo. Hindi, lahat tayong nagtatrabaho sa gobyerno gusto nating mag-presume ng regularity, good faith. Pero sa sitwasyong ito, isa po ito sa maraming punto na parang hindi po talaga sound judgment, Mr. Chair. Salamat, Yes, Mr. Chair. thank you. Right. Nakakapikon itong si Captain Arabejo eh. Sarap ipakulong sa babae. Now, sabi nung si Captain Boy Tepase, protocol na paraffin test victim and mga police involved sa shooting. And ikaw, sinasabi mo, sound judgment na hindi na kailangan base sa testimony ng mga witness. You don't deserve to be a policeman. You really don't. Ikaw yung nakakatakot na maging pulis. Ikaw yung mga tipong pagdating sa kalye, dapat katakutan. Sabi mo sa akin, saan ka gumagala-gala para sa mga araw na yon, iiwasan kita dahil natatakot na ako sa iyo. Dahil nakakatakot. Sa pagmumukha mo palang pangising-isi ka. Ngiting aso to eh, Mr. Chair. Kanina pangiting aso siya. Lahat dito nakayuko. Kita mo seryoso. Itong hinayupak na to, tingnan mo yung mukha niya, ngiting aso. Parang pinagtataon na lang tayo. Look at the face of this stupid policeman. Pasintabi sa mga policeman na nandito, I respect you all, especially Lieutenant General Colonel Rodel Seramonia, and I respect this gentleman who's been a friend of mine for so many years. But this guy, I don't have a tiny respect. Kanina pa tayo nagagalit dito, pangising-ising aso siya. And he's stating na sound judgment daw yon base sa mga witnesses na nagsasabing nagpaputok yung mga pulis kaya hindi na iparaffin test at mismo kinukontra ng kanyang chief of police ng Nabotas. And mismo sinasabi nitong si Captain Tepase
ng SOCO protocol. So sinong tama sa inyo? Ikaw o si Captain Tipase? O si Colonel Umipig? Silang dalawa versus you. Sinong tama sa inyong tatlo? Yung dalawa versus ikaw. Sino sa tingin mo? Huwag kang ngisi-ngisi. Captain, sir, sino po? Sir, ang alam ko po, sir, tama po ang ginagawa po namin, sir. Tama ang ginagawa nyo. So ibig sabihin, mali itong dalawa. Ikaw ang tama. Is that what you're saying? So mali yung nakalagay sa protocol sa libro ninyo. Mali at ikaw ay tama. Baguhin na lang natin yung nakalagay sa PNP manual ninyo dahil sundin na lang natin yung sinasabi mo dahil mas marunong ka. You see, you cannot answer. Kasi alam mo, mali ka. Kaya lang talaga, Mr. Chair, ang sarap ipa-contempt din to eh. Yung sound judgment na yan, para sa akin, very unsound. Very unsound yung judgment mo. He's making stupid out of all of us here. Really? Gusto niya gawin tayong mga tanga rito. Naging kapitan ka lang, akala mo, alam mo na lahat, tatalunin mo na pati si General Sermonia. Kapitan ka pa lang. E paano na kung ikaw yung naging colonel, kung ikaw naging chief PNP, baka patay na lahat ng Pilipino. Pagbabarilin mo na lang lahat. Hindi ka nahiya kay General Sermonia, hindi ka nahiya kay General Gapas, kay General Gurat. Magsasalita ka ng ganon na these three gentlemen, alam nila na nasa protocol yon na iparapintes, both sides, victim and mga police involved. And then kukontrahin mo ano yung pinaniniwalaan nila. And who are you? You're just a captain kumpara dito sa mga general. Now, make us stupid, make them stupid as well. Sabihin mo sa kanila, in their face, tell them again. Tingnan natin kung kaya mo sabihin yan. Mr. Chair. Yes, go ahead. Actually, Mr. Chair, totoo parang ngayon ko lang po nasaksihan na kailangan ng tanungin ng komite ang isang police captain, pasinungalingan ang mga police general. At kanina narinig po natin, may direct order yung dating Navotas City Police Colonel na hindi sinunod dahil sound judgment daw. Yan nga, si Teresa. Breakdown ba sa chain of command dito? Yeah, si Teresa, establish natin yan ngayon. Sinabi mo na may order ka na ipaparapintes. Tapos, sabi niya kanina, wala daw order. Sino sabi na totoo? Your Honor, Mr. Chair, marami pong nakadinig na staff officer nung inutusan ko sila, Your Honor. So, narinig mo utos ni Hippie na ipaparapintes. There was no order, Your Honor. Ha? There was no such order, Your Honor. There was no such order. Sigurado ka? Yes, Your Honor. Okay. Pwede ba mabakapan who are those witnesses para ito-contempt ko nito ngayon mismo? Sige. Si Police Major Edwin Pertes, ang aking ako po, Your Honor. Saan na niya? Nasaan? Sige, all we need is one or two. Nasa napuntas pa, Your Honor. Papuntahin dito. Papuntahin Tapos, dito. yung Chief Operations Officer ko, Your Honor, si Captain Mundihar, Your Honor. Papuntahin dito. So both of them will corroborate dun sa sinasabi mo na inutusan mo. Yes, Your Honor. Okay, Mr. Chair, kapag yung dalawa nag-corroborate yung statement niya, I want to file a contempt case against this guy. Yes. Cite him in contempt para makulong. Nasaan yung dalawa? Tanga kanina pa. Nasaan yung dalawa? Aside from yung dalawa, sino ba ang nandito na nakakarinig? Marami pa nun, Your Honor. Sino? I believe the IOC was there also, Your Honor. IOD. IOD. Sino IOD? IOC. Narinig mo yung instruction niya na ipaparapintes? Hindi po, Your Honor. Hindi mo. Dahil ako po ay nagre-rely din po kay ang aking superior kay Police Captain Arabejo po. So hindi ka hindi niya narinig. Ha? Yun ang claim niya, Your Honor. Claim niya. Yes, So dalawa sila ngayon ang ipapakontempt natin kapag mag-corroborate yung dalawa ngayon. Ha? Nandun siya nung sinabihan mo ng instruction? Kasama ito si Galvez? Galvez, sir, you better change your mind now kasi makukulong ka talaga. Pakukulong ka namin dalawa, kayong dalawa sa baba. At matagal-tagal kayo makukulong. So,
So wala po akong na-receive po. Okay. Wala ka narinig, ha? Pero sabi ni Hepe, nandoon ka nung nagbigay siya ng instruction. Wala po ako, Your Honor. Wala ka. Colonel Whipping. Your Honor, may binabanggit pa si Joselito Galvez na ipinaalala niya yan, Your Honor, doon sa chief niya. Ngunit yun nga, yung sound judgment ang binabanggit nila, Your Honor. Sound judgment. Mr. Chair. Yes, go ahead, Senator Risa. So Sir Galvez, bate po sa sinabi ni Colonel Umipig, pinaalala nyo kay Captain Arabejo yung utos ni Colonel Umipig na mag-conduct ng paraffin test sa anim. Tama po ba yon? Actually po, during the investigation, sinuggest ko po kay sa aking superior, si Police Captain Arabejo, na subject po ang 6 police officers na suspect. So pareho po yung paraffin test. So pareho po yung Opo. alam nyong tamang gawin sa sinabi Yes ni po, pero Colonel po, Umipig. sabi niya po sa akin ay yung oras daw po ng yung nangyari yung shooting incident hanggang sa umabot po ng hanggang gabi, hanggang alas 12 po ng padaling araw ng August 3 na. Possibility po na mag-negative po sila dahil po hindi po inaalis yung possibility na nakapaghugas po sila ng kamay. And yet yung si Opo. Demboy na paraffin test sa loob ng oras na iyon. Yes po, kasi yung protocol po kasi ng SOCO. Ma'am, Ilang days ba? Bago mawala yung... Sir, sa protocol po sir ng chemistry manual, within 72 hours po. 72 hours. nagsisinungaling na naman tong dalawa. Kanina, sandali lang, Mr. Chair. Kanina, sabi niya, sound judgment, kaya hindi na siya nag-paraffin test. Ngayon, yung sa'yo naman, sabi niyo, base sa kasasabi mo lang ngayon, dahil nag-lapse na, kaya lapse na doon sa time na pinaparaffin test yung isang tao dahil maaaring nabura na. So, magkakaiba ang inyong statement, magkakaiba ang inyong stand. Yung sa akin po, Your Honor, yun po ay totoo. Yung pag-suggest. Whether totoo na magkakasalungat kayong mag-boss, kayong mag-amo sa inyong mga pananaw, sa inyong mga paninindigan. That's what I'm saying. Then lumilitaw na talagang sinungaling kayong dalawa dahil itong si Colonel Umipig, meron siyang 2 testigo na talagang pinagsabihan kayo na paraffin test. And alam nyo na protocol yan. At kasasabi lang ni Captain Tepase na 72 hours, ginigiba yung sinasabi mong after 1 day, mapabaliwala na o baka mag-negative na. Sabi ni Captain Tepase, dapat up to 72 hours, pwede pa. See, tad ka ng kasinungalingan. Alam nyo, kayo mga investigador, ha?